Most traders don't fail because they are stupid or wala silang alam. Nagfe-fail tayo as a trader because we are not consistent. Pwede kang magkaroon ng best strategy in the world. But if your daily behavior hindi yan sinusuportahan ng actions mo, the market will eventually expose you quietly. And worst case scenario dito, hindi lang quietly, repeatedly pa nang hindi mo namamalayan. Yun kasi mahirap dito guys eh. Hindi ka aware na nangyayari na pala siya sa'yo. Nakikita mo na lang yung resulta and worst case is ang laki na ng damage sa'yo. Okay, now, alam ko marami sa inyo mahilig magbasa ng mga libro, magbasa ng mga PDF, ang dami mo nang din-download na PDF, pinanood na YouTube. Alam mo na yung mga patterns, pakabisado mo na nga yung mga terms, and yet, bakit nandito ka pa rin? Bakit you always have this impulsive entries? Magre-restart ka, maliit yung position size mo, pero eventually lalakihan mo, tas masusunog ka na naman. And why is it? Bakit kaya ganun, coach? Yung revenge trading mo, laging nag-show up after a losing trade. Kasi itong gap na to guys, this is what destroys trading accounts. Hindi dahil sa wala kang alam, kulang yung knowledge mo, pero yung distance between knowing and doing, yun yung problem. Coach, disiplinado naman ako. Nag-stick ako sa 1%, 2% risk per trade. Pero kaso, ba't ganun, coach? Nag-pile up siya eventually. So, ano yung tsura nito? Yung one loss mo na ginagawa mo daily, eventually magko-compound yan sa drawdown na hindi mo na kayang matakasan. Okay, 1 to 2% loss. Kaso ang problema, yung 1 to 2% loss mo, naging 50% na. Kasi why? 50 yung trades mo eh. 1% per loss yung VAR mo dun. That's why, having small discipline done on a day-to-day basis, nagko-compound din yan into emotional stability. Because in reality, yung habits mo, nagko-compound yan. And ang sabi nga ni Einstein, di ba meron tayong 7th wonder in the world? And sabi ni Einstein, the 8th wonder in the world is compound interest. And yung mga taong hindi alam yun, they are the one who pays for it. Gusto ko malaman nyo, habits are compound interest. And yung consistency will always beat intensity in this game. Most traders, gets na agad to. Chase natin yung result. Pero if you want to be a professional, consistently profitable trader, doon tayo sa identity. And kung mapapansin natin, nasa gitna yung habits. Kasi guys, yung habits, yaan yung glue and yung stepping stone mo papunta doon sa resulta na consistent. Because kung puro ka lang result, hindi ka na pag-build ng habit at identity, eventually yung resulta na yan, kukunin din sa'yo ng market yan. Kukunin sa'yo ng market yan, hindi mo alam bakit ganun yung resulta ko, ba't kaya parang paulit-ulit ako sa talo ko, ba't kaya ganun na parang nung nagbago yung market, parang yung resulta ko hindi na bumalik. May ganyan akong student na nangyari. Kumita siya ng milyon sa Aster. Pero since hindi niya pa nakuha yung identity ng trader, ano dapat yung gawin? Ang ginawa niya, tumingin siya sa news, sinundan niya yung news, and yung pera niya na 2.6 million, lumiit na lang. Alam ko marami sa inyo gusto maging profitable. Kaya sinasabi ko to kasi instead of you saying na I want to be profitable, mas better na sabihin mo na lang na I am the kind of trader who follow rules. And alam ko marami sa inyo naririnig ito. Yung pera, byproduct lang yan ng actions natin. And kung ikaw, yung tipong trader na sumusunod sa rules, eventually yung profitability susunod na sa'yo yan. Why? Kasi sinusunod mo yung rules mo eh. Kinukuha mo at inaaral mo at ina-adapt mo ano ba yung identity. For example, sa social media, maraming ibang uri ng identity. May mahilig mag-motivate, may mga ibang kupal, di ba? Iba-iba. May iba na informational, may iba naman na mahilig sa drama. Yun yung identity na nakuha nila. Now, you as a trader, ano ang identity na kukunin mo? Ano ang identity na i-embody mo? Ano ang susundin mong steps? Now, as a trader, ano ang rules na gagawin mo na steps? When the identity is clear, discipline becomes automatic. Kaya ka struggling ka sa discipline kasi nagka-clash yung identity mo. Yung identity mo dito, gusto mo maging disiplinado, pero identity mo dito, happy-go-lucky ka lang. Kaya, ang nangyayari, lagi ka nagsishift, dito ganito ako. Dito ganito ako. So, kumbaga, hindi mo makuha yung mismong identity na dapat paulit-ulit mo siyang ginagawa. Of course, sa trading, napagdaanan ko din yung ganito. And napansin ko, most of the time, pagkasama ko yung group A, ganito yung identity ko. Masaya kami, puro kalokohan. Tapos, pag dito naman sa group na to, yung identity ko, iba naman. Puro aral kami. So, ngayon napapansin ko, yung kalokohan nadadala ko dito sa pag-aaral. Dito naman, sa kabilang identity ko, yung pag-aaral nadadala ko sa kalokohan. So, nagmi-mix siya. Kaya, pagdating ko dito sa kabila, sa puro kalokohan, hindi nila ako mag-gets kasi puro aral yung iniisip ko. So, pag ito naman, yung puro kalokohan nadadala ko sa puro aral, hindi rin nila ako mag-gets.
Why? Imbis na puro pag-aaral yung pinag-uusapan namin, puro kalokohan yung ginagawa ko. So kumbaga, sobrang halaga ng identity at nagka-clash siya. And maybe hindi mo yung napapansin. If you are identity-driven, rules are automatic. Hindi mo na kailangan ng motivation dyan. So for me, simula noon that time na naging aware ako doon na kailangan pala, I have to uphold high level of identity ng trader. Ganito dapat yung ginagawa ko every day, every morning. Yan, yung mga kasama ko, yung mga kaibigan ko, humiwalay muna ako. Why? Because I have to find myself and build that identity. Para hindi ko na kailangan ng motivation para mag-umpisa ulit. Because trading is just what we have to do as a trader. Pero kung emotionally driven ka, you always need to feel good. Kaya dyan papasok yung breaking rules every time na may losing trade ka, and eventually makikita mo yan. You always have this inconsistent execution patterns. Minsan tama yung pasok, minsan may FOMO, minsan di mo alam kung trading ba talaga yung ginawa mo. Napupunta ako dun sa group na puro kalokohan dito, puro maayos naman, pero napapaghalo ko sila. Nung inalis ko yun, pinaghiwalay ko, nag-reset ako. Solo lang ako nun guys, isipin nyo, mga 2 to 3 years yun. Solo lang ako. Kaya nung meet up kami, parang ibang-iba na daw ako. Why? Kasi na-embody ko na yung identity ng isang trader. And doon ako nagkaroon ng resulta. So dyan guys, yung sasabi natin na minsan, meron talagang price to pay lahat ng bagay. Akala natin libre, pero meron siya. Hindi man yan monetary, but it can affect ibang aspeto ng buhay mo. May impact yan. Pwede yan sa relationship, pwede yan sa health mo, pwede yan sa friends mo. Hindi lang sa pera. Kasi ngayon, parang laging basihan. Pera, social media, nandyan likes, follow, share, comments, and ano. Puro ganun lagi ang basihan ngayon eh. Pero kung patayin mo yung cellphone mo, doon ka mag-reflect, makikita mo, at may isip mo, ano ba yung mga part na nagsasuffer ka? Yun yung mga price to pay mo. In other words, sabi nga ni John Wick, consequences. When your risk is obvious, yung disiplina mo tataas yan. For example, itong pagla-live ko. Syempre at stake ako sa tinuturo ko dito, no? At stake yung identity ko, at stake yung authority ko, at stake lahat. Kaya dapat na sasabihin ko dito, maayos, professional, nasa ayos, at syempre adding value. Okay? Kumbaga, in other words, lahat ng i-share ko dito na galing sa isip ko, dapat maayos siya. Kaya kung makikita nyo, yung presentation ko, pinaghirapan. Why? Kasi at risk ako. Though marami akong information na gustong i-share na sasabog siya pag hindi ko na-share. Pero syempre, at the same time, pag shinare ko to, dapat ayusin ko. Hindi ko lang siya basta bara-bara na, ayan, shinare ko, bahala na kayo. Siyempre, lahat tayo nakakonect na social media. Dadating yung time na parang lahat ng actions natin dependent doon sa ano yung ire-react ng tao. Pero siyempre, dapat itong gagawin nyo guys, manggagaling to sa core values. I-search nyo sa Google ano ba yung core values. Yan dapat ang basihan nyo kung ano yung gagawin ninyo. Ano yung tsura nun? Dapat nakakatulong siya sa ibang tao. Dapat, gaya na ginagawa natin, adding value din. As long as tama yan, wala ka tinatapakan ng ibang tao, hindi siya illegal, go! And ito yung secret guys. Gawin mo yung bagay as if it is your last. Ano ibig sabihin ko dito? Yung ginagawa ko ngayon guys, kaya ganito yung itsura nito. Kasi feel ko guys, parang mamamatay na ako bukas eh. Kaya kumbaga wala na akong pake. Gagawin ko yung tama, basta as long as ito yung direction ko, values based siya. Feel ko kung ano man mangyayari sa akin tomorrow, no regrets ako. Isipin nyo guys onti na lang yung time mo sa mundo. May isip mo pa ba yung sasabihin ng ibang tao? Hindi na. Gawin mo na yung tama, gawin mo na yung dapat mong gawin. Kasi last mo na eh. Ilang hours na lang ang meron ka eh. Are you getting this? Yung concept is, lalo na kung may gagawin kang project na gusto mo maging maganda yung resulta, always treat it as your last. Gawin mo siya ng tama. It will never fail you. Pag ginawa mo siya ng tama, and consistency, and discipline, it will never fail you. Tataya ako dyan. Mag-all in ako sa'yo. All in, max leverage. Gawin mo ng tama, wala na tinatapakan na tao, hindi illegal, nakakatulong based on core values, magkakaresulta ka. Why? Kasi, ganun din yung ginagawa ko sa mga programs namin. Ganun din yung ginagawa ko dito sa live stream natin. Ginagawa ko sa page. Ganito din ginagawa ko sa labas. Kaya pag natulog ako, masarap tulog ko. At kung mangyari, hindi na ako magising, happy ako. Nagawa ko na lahat. Coach, pag dumating na ba sa profitable point, okay lang ba mag-trade tas may ibang ginagawa, chill enjoy life nang hindi nakokonsensya na dapat mag-focus lang sa trade life? Sobrang ganda na itong question na to. Sasagutin ko yan. Ang answer ko dyan is number 1, syempre yes. Pag dumating ka na sa consistent profitability, hindi na lang trade ang buhay mo. So gaya for example sa akin, nag-iisip pa ako na ibang gagawin ng projects kasi consistently profitable. Ano nang gagawin ko? What's next? And the best part is hindi ka na naka-survival mode. And at this stage, yung trading, nasa sistema mo na yan. Hardwired na yan.
Hindi na siya yung parang obsession na parang tingin ka ng tingin ng chart na parang, alam mo yun, iba kasi yung obsession guys na gusto mo mag-improve versus dun sa obsessed ka, nakakatingin mo ng chart, wala naman nangyayari. Magkaiba yun. Ang nangyayari na lang is you just show up. Show up ka, gising ka umaga, check ka ng chart, may trade ba, then follow your rules. And hindi ka na umikot doon sa identity mo na chart ka na lang buong araw. Alam mo yung feeling na nagcha-chart ka pero wala naman direction. So, ang difference lang is hindi ka na rin emotionally attached sa bawat trade mo. And you can enjoy life because yung process mo is stable na siya. Makukuha mo na dito yung balance. Okay? Because at the end of the day, ang goal is balance earned through mastery Kasi coach, work-life balance kasi ang ko Di ba? Wala pa nga na-build Hindi pa nga disiplinado, work-life balance agad. Muna? Pay the consequences muna. Di ba? You have to work for it. Kasi there's always a price to pay. And pag okay na, yung focus mo eventually magbibuild yan ng edge. And yung structure mo, yan ang magpapasustain sa'yo. Marami kasi trader nga walang structure. And of course, yung freedom, yung financial freedom na hinahangad mo will be just the byproduct.